ang huling habilin ng reyna, ang naging pagyanig sa Buckingham Palace at ang misteryo ng kapangyarihan sa loob ng Buckingham Palace, isang mabigat at halos hindi maipaliwanag na katahimikan ang bumalot sa bawat sulok ng silid. Ayon sa mga ulat at sa mga bulong-bulungan na kumalat sa loob ng royal circles, isang sandaling magpapabago umano sa hinaharap ng monarkiya ang naganap ng basahin ni Prince Andrew, Duke of York, ang sinasabing huling testamento ni Queen Elizabeth II. Ang eksena ay tila eksena sa isang drama. Ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay nakaupo sa magkakahiwalay na upuan, tahimik, tensyonado, at puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ang bawat isa ay tila naghihintay sa pagbukas ng isang pinto patungo sa katotohanang matagal nang nakatago. Ano nga ba ang tunay na iniwang pamana ng reyna? Ayon sa mga kwento, si Prince Andrew ang hindi inaasahang pinili upang magbasa ng dokumento. Marami ang nagulat sa desisyong ito. Hindi si King Charles, hindi si Princess Anne, at lalong hindi si Prince William ang humawak ng papel na magtatakda ng bagong yugto ng pamilya. Ngunit sa sandaling iyon, wala nang mahalaga kundi ang mabunyag ang laman ng sobre na may wax seal. Nang marinig ang tunog ng pagkabasag ng selyo, tila huminto ang oras sa loob ng silid. Ang bawat galaw, bawat paghinga ay mas malinaw kaysa sa karaniwan. Dahan-dahang binuklat ni Andrew ang papel at sinimulang basahin ang mga salitang magpapabago umano sa pananaw ng lahat sa loob ng palasyo. Ito ang aking huling habilin at testamento. Ang mga salitang iyon, ayon sa mga nakasaksi, ay tila mabigat na dumagan sa hangin. Hindi lamang ito simpleng legal na dokumento. Ito ay sinasabing puno ng damdamin, pasasalamat at mga desisyong hindi inaasahan ng sinuman. Sa unang bahagi ng dokumento, ipinahayag umano ng reyna ang kanyang pasasalamat sa kanyang pamilya para sa dekada-dekadang paglilingkod sa monarkiya. Ngunit habang lumalalim ang pagbasa, unti-unting lumitaw ang mga bahagi na nagdulot ng tensyon at pagkalito sa loob ng silid. Isa sa mga unang nabanggit ay si King Charles. Ayon sa teksto, malinaw na kinilala ang kanyang papel bilang tagapagmana ng trono at tagapangalaga ng tradisyon ng kaharian. Ngunit ayon sa mga bulong-bulungan, may mga inaasahang detalye na hindi niya nakita sa dokumento. Mga bagay na posibleng magbago sa pananaw niya sa kanyang inaasahang pamumuno. Sumunod na binasa ang tungkol kay Princess Anne na kinilala sa kanyang katapatan at walang sawang serbisyo. Ngunit tulad ng inaasahan, walang dramatikong pagbabago sa kanyang bahagi. Nanatili siyang tahimik, tila sanay na sa ganitong uri ng responsibilidad at sakripisyo. Ngunit ang tunay na ikinagulat ng marami ay hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Ang mas kontrobersyal na bahagi ay ang tungkol sa mga ari-arian ng reyna, lalo na ang Balmoral Estate na matagal ng simbolo ng pribadong buhay ng maharlikang pamilya. Ayon sa sinasabing nilalaman ng testamento, hindi ito ibinigay sa iisang tagapagmana. Sa halip, ginawa itong pag-aari ng buong pamilya. Isang desisyong tila simple sa papel, ngunit malalim ang implikasyon. Sa tradisyonal na sistema ng monarkiya, ang mga ari-arian ay madalas na ipinapasa sa isang pangunahing tagapagmana upang mapanatili ang linya ng kapangyarihan at pamamahala. Ngunit ang hakbang na ito ng reyna ay tila sumasalungat sa nakagisnang estruktura. Marami ang nagsasabing ito ay simbolo ng pagkakaisa, isang huling mensahe ng reyna na ang pamilya ay higit sa anumang titulo o lupa. Ngunit para sa iba, ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tagapagmana, lalo na sa pagitan ni King Charles at Prince William. Sa gitna ng pagbasa, ayon sa mga ulat, ramdam ang bigat ng emosyon sa loob ng silid. Si Prince Andrew ay nanginginig ang kamay habang binibigkas ang bawat linya, habang ang iba naman ay tahimik na nakamasid, tila sinusubukang intindihin ang mas malalim na kahulugan ng bawat salita. Ang Balmoral, na matagal ng tahanan ng mga personal na alaala ng reyna, mga tag-init, mga pribadong sandali, at mga tahimik na araw ng pagninilay, ay hindi na lamang simpleng ari-arian.
Ito ay naging simbolo ng isang desisyong lumalampas sa material na halaga. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng testamento ay ang tungkol sa Balmoral, isang lugar na lubos na minahal niyang Reyna. Para sa kanya, ito ay hindi lamang isang ari-arian, kundi isang personal na santuwaryo. Dito niya naranasan ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan ng pagiging isang monarko. Dito rin nagtipon ang pamilya sa mga sandali ng kasiyahan, pagdadalamhati at pagbubuo ng alaala na hindi kayang burahin ng panahon. Sa kanyang huling pasya, ipinahayag ng Reyna na ang Balmoral ay dapat manatiling bukas at pinag-aari ng buong pamilya. Hindi ito simpleng hatian ng lupa o ari-arian. Ito ay isang malinaw na mensahe ng pagkakaisa. Sa loob ng maraming dekada, ang Balmoral ay naging simbolo ng kanilang pagkakabuklod. Isang lugar kung saan pansamantalang nawawala ang mga titulo at natitira lamang ang pagiging pamilya. Ngunit sa likod ng romantikong ideyang ito, may mas malalim na layunin ng Reyna. Alam niya ang bigat ng distansya at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Sa paglipas ng panahon, nakita niya kung paanong ang mga ambisyon, tunggalian at personal na desisyon ay nagdudulot ng pagkakahati-hati. Kaya't sa pamamagitan ng Balmoral, sinikap niyang panatilihin ang isang tulay na mag-uugnay sa kanila kahit sa gitna ng pagkakaiba-iba. Habang nagpapatuloy ang pagbabasa ng testamento, isa pang nakagugulat na bahagi ang nabunyag. Para kay Catherine, iniwan ng Reyna ang Vladimir Tiara, isang makasaysayang hiyas na sumisimbolo ng dangal at pamana ng Maharlika. Ang silid ay tila mas lalong nabalot ng katahimikan. Kahit walang gaanong reaksyon si Catherine, napansin ng ilan ang bahagyang pagliwanag ng kanyang mga mata. Isa itong bigat at karangalan na hindi madaling dalhin, isang paalala ng papel na kanyang ginagampanan sa loob ng institusyon. Ngunit hindi doon natapos ang mga sorpresa. Ipinagpatuloy ni Andrew ang pagbabasa at doon niya natagpuan ang isang bahagi na tila nagpabago sa buong kapaligiran ng silid. May iniwan ng Reyna para kay Harry, isang desisyon na hindi inaasahan ng marami. Sa kabila ng mga kontrobersya at pagkakalayo niya sa pamilya, hindi siya tuluyang inalis sa puso ng Reyna. To my grandson Harry, I leave the silver box that belonged to my father, King George VI. Pagbasa ni Andrew. Ang kahon ay hindi lamang simpleng bagay. Ito ay naglalaman ng mga liham ng isang hari, mga salitang puno ng kasaysayan, tungkulin at emosyon. Isa itong paalala na kahit gaano kalayo ang loob ng isang tao, nananatili ang ugnayan ng dugo at alala. Sa sandaling iyon, nagbago ang atmosfera ng silid. Si William ay bahagyang kumilos sa kanyang upuan, sandaling sumulyap kay Harry. Ngunit si Harry ay nanatiling tahimik, hindi mabasa ang emosyon sa kanyang mukha. Ang tanong ay bumalot sa lahat. Ito ba ay tanda ng kapayapaan? O isang paalala ng mga desisyong naglayo sa kanya sa pamilya? Nagpatuloy si Andrew sa pagbabasa, ngunit ang tensyon ay tila lalo pang tumindi. Ang testamento ay hindi lamang simpleng hatian ng yaman. Ito ay naging salamin ng mga relasyon, mga sugat na hindi pa ganap na naghihilom, at mga responsibilidad na kailangang tanggapin ng bawat isa. Habang papalapit sa dulo ng dokumento, ramdam ni Andrew ang bigat ng mga salitang kanyang binibigkas. Ang bawat linya ay parang humahabi ng hinaharap ng monarkiya. Isang hinaharap na hindi tiyak, puno ng tanong at pagdududa. Sa harap ng lahat, tumikhim si Andrew at muling itinuloy ang pagbabasa ng testamento. Ang bawat salitang binibigkas niya ay parang mabigat na bakal na bumabagsak sa katahimikan ng silid. Sa aking pinakamamahal na anak na si Anne, panimula niya, nagangat ng tingin ang lahat. Si Princess Anne, na kilala bilang tapat at matatag na anak ng Reyna, ay nanatiling kalmado. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng pagtataka. Ipinapamana ko ang Sandringham Estate sa kanya. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Ang Sandringham, isa sa pinakamahalagang ari-arian ng maharlikang pamilya
ay hindi lamang isang lupaing mayaman sa kasaysayan. Ito ang lugar ng kanilang mga Pasko, ng kanilang mga alaala bilang pamilya, at ng mga sandaling hindi nakikita ng publiko. Ang simpleng pahayag na yon ay tila may dalang mas malalim na mensahe, tiwala, tungkulin at pama. Nagpatuloy si Andrew. Sa aking bunsong anak na si Edward, iniiwan ko ang Bagshot Park na may pag-asang ipagpapatuloy niya ang kanyang tahimik ngunit mahalagang papel sa korona. Napayuko ng bahagya si Edward. Kilala siyang hindi mahilig sa ingay ng politika o intriga sa loob ng palasyo, ngunit patuloy niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin ng tahimik at tapat. Ang iniwang yaman sa kanya ay hindi lamang gantimpala. Ito ay isang pahayag ng kumpiyansa na kahit nasa likuran siya, mahalaga pa rin ang kanyang papel sa hinaharap ng monarkiya. Ngunit ang katahimikan sa silid ay lalong tumindi nang magpatuloy si Andrew sa pagbabasa ng mas sensitibong bahagi ng testamento. Sa aking panganay, anya, habang bahagyang bumibigat ang kanyang tinig, lalong humigpit ang pagkakahawak ni King Charles sa armrest ng kanyang upuan. Ang kanyang panga ay naninigas at ang kanyang mga daliri ay marahang kumakatok sa kahoy. Sa buong buhay niya, inakala niyang siya ang magdadala ng ganap na kontrol sa mga susunod na hakbang ng kaharian. Ngunit ngayon, tila may mga desisyong ginawa ang kanyang ina na hindi niya lubos na inaasahan. Ang mga salitang mga nagdaang pangyayari at mga nakaraang linggo ay nagdala ng mas mabigat na tensyon sa silid. Para bang may mga lihim na hindi pa ganap na nauunawaan ng lahat. Si William na nakaupo sa tabi ni Catherine ay nanatiling tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Mabilis na sinusuri ang bawat detalye. Alam niyang ang bawat bahagi ng testamento ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan, kundi pati sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Si Catherine ay kalmado, ngunit ang kanyang postura ay bahagyang nagbago. Parang handa sa anumang balitang darating. Sa loob ng katahimikan, ramdam ang bigat ng isang hinaharap na hindi pa nila kayang hulaan. Ngunit ang pinakamabigat na sandali ay dumating nang banggitin ni Andrew ang isang pangalan na matagal nang naging sensitibong usapin sa pamilya. Kay Harry, biglang tila huminto ang oras. Ipinagkakatiwala ko sa kanya ang seremonyal na espada ni Haring George III. Nagkaroon ng katahimikan na mas mabigat pa sa anumang sigaw. Ang espada ay hindi isang simpleng bagay. Isa itong simbolo ng kapangyarihan, tradisyon, at tungkulin sa korona. Para sa marami, ito ay sagisag ng pagiging bahagi ng puso ng monarkiya. Napakapit si William sa kanyang kamao. Ang kanyang mukha ay naging matigas, halos hindi makilala. Sa kanyang isipan, si Harry ay matagal nang lumayo sa responsibilidad ng maharlikang buhay. Ngunit sa kabila nito, heto siya. Binigyan pa rin ng isang simbolo ng tungkulin at pamana. Hindi rin maikaila ang reaksyon ni Charles. Ang kanyang panlabas na katahimikan ay unti-unting nababasag. Ang mga desisyon ng kanyang ina ay tila hindi lamang pagbabahagi ng ari-arian, kundi isang mas malalim na pahayag tungkol sa kung sino ang tunay na may papel sa hinaharap ng korona. Nagsimula ang pagbasa sa mga karaniwang pamana, mga alahas, koleksyon ng sining, at mga bagay na may makasaysayang halaga. Ngunit kalaunan, naging malinaw na ang nilalaman ng testamento ay higit pa sa simpleng paghahati ng yaman. Ito ay isang mensahe, isang plano, at isang huling aral mula sa reyna na buong buhay na naglingkod sa kanyang tungkulin. Isang sandali ang nagpabigat sa lahat ng banggitin ang silver box na nakalaan kay Andrew. Isa itong bagay na hindi inaasahan ng marami, hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa kahulugan. Bakit ibibigay ng reyna ang ganoong mahalagang bagay sa kanya? Sa isip ng ilan, ito ay tanda ng tiwala. Ngunit para sa iba, ito ay isang tahimik na paalala ng mga hindi natapos na usapin sa loob ng pamilya. Sa kabilang dulo ng silid, nanatiling tahimik si Annie. Sanay na siya sa mga hidwaan at komplikasyon ng pamilya, kaya't pinili niyang huwag magpadala sa emosyon. Ngunit kahit siya ay hindi maikakaila ang bigat ng desisyong yon. Ang bawat pamana ay tila may kaakibat na mensahe.
Hindi lamang tungkol sa ari-arian, kundi sa katapatan, tungkulin, at pananagutan. Nagpatuloy si Andrew sa pagbasa, sa pagbanggit sa mga apo ng Reyna, sina Prince George at Princess Charlotte. Naging mas malambot ang tono ng silid. Sa aking mga apo sa tuhod, wika ng sulat, iniiwan ko hindi lamang ang mga kayamanan ng aming pamilya, kundi ang kaalaman at karunungan na aking natutunan sa paglipas ng panahon. Umanin ko. Napabuntong hininga si Catherine. Alam niyang matagal nang may espesyal na pagmamahal ang Reyna sa mga bata. Ngunit ngayon, malinaw na hindi lamang ito simpleng pag-aalaga. Ito ay paghubog sa susunod na henerasyon. Ang pamana ay hindi lamang ginto o titulo, kundi gabay at pananagutan para sa hinaharap ng monarkiya. Si William naman ay tahimik ngunit halatang mabigat ang iniisip. Ang bigat ng pagiging magulang ay lalo pang nadagdagan ng katotohanang ang kanyang mga anak ay hindi lamang ordinaryong bata, kundi mga magiging haligi ng isang institusyon. Ang kanilang kinabukasan ay hindi lamang personal, kundi nakatali sa kinabukasan ng buong kaharian. Muling nagpatuloy si Andrew hanggang sa mabanggit ang isang liham na iniwan para kay Prince Louis. Isang simpleng sulat, ngunit puno ng kahulugan para sa isang batang hindi pa lubos na nauunawaan ng mundo. Ito ay magiging gabay na babalik-balikan sa kanyang paglaki. Sa puntong yun, hindi napigilan ni Catherine ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang Reyna, kahit wala na, ay patuloy pa ring nag-aalaga sa bawat miyembro ng pamilya sa kanyang sariling paraan. Ngunit ang pinakamabigat na bahagi ay dumating sa huli. Para kay Haring Charles, iniwan ng Reyna ang kanyang mga personal na liham, tala-arawan, at pribadong sulatin. Hindi ito para sa publiko. Hindi ito para sa kasaysayan na isusulat ng iba. Ito ay para lamang sa kanya, isang sulyap sa tunay na damdamin ng Reyna sa kanyang mga takot, pag-asa, at mga pagninilay sa buong buhay ng pamumuno. Napatingin si Charles sa mga dokumento, tila hindi agad makapaniwala. Sa loob ng maraming taon, inihanda niya ang sarili para sa pagiging hari. Ngunit ngayon, mas malinaw niyang naramdaman na ang kanyang ina ay matagal nang naghahanda sa kanya, hindi lamang sa posisyon, kundi sa bigat ng responsibilidad na kasama nito. Habang patuloy ang pagbabasa, unti-unting naging malinaw sa lahat na ang huling habilin ng Reyna ay hindi lamang paghahati ng kayamanan. Ito ay isang malinaw na pahayag ng tiwala at pagdududa, ng pagpili kung sino ang magpapatuloy ng kanyang sinimulan at kung sino ang mananatiling nasa gilid ng kasaysayan. Nang matapos ang pagbasa, bumigat ang katahimikan sa silid. Walang agad nagsalita. Ang bawat isa ay tila nawalan ng lakas, hindi dahil sa kalungkutan lamang, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanilang narinig. Ang Reyna ay wala na, ngunit ang kanyang mga salita ay patuloy na humuhubog sa kinabukasan ng kanilang pamilya at ng buong monarkiya. Sa bawat salitang binigkas, tila ang kanyang presensya ay muling naramdaman. Ang kanyang layunin ay hindi kailanman nakatuon sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa mas mahalagang mithiin, ang pananatiling buo ng pamilya sa kabila ng lahat ng unos. Matagal na niyang nakita ang mga sugat na dahan-dahang nabuo sa pagitan ng kanyang mga anak, apo, at mga taong bumubuo sa maharlikang linya. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang umaasa na balang araw ay matututuhan nilang piliin ang kapayapaan kaysa alitan. Ang kanyang huling habilin ay malinaw. Ang tunay na kahulugan ng paglilingkod ay hindi obligasyon, kundi pribilehiyo. Isang paalala na ang tungkulin sa bayan at pamilya ay hindi dapat nagiging dahilan ng paghihiwalay, kundi isang tulay tungo sa mas malalim na pag-unawa. Ang mga salitang iyon ay tila humaplos sa puso ng bawat isa na naroroon, nag-iiwan ng bigat na mahirap ipaliwanag ngunit imposibleng baliwalain. Si Haring Charles ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkadikit sa kanyang kandungan. Sa buong buhay niya, inihanda na siya para sa korona.
para sa responsibilidad na kanyang tatahakin. Ngunit hindi niya inaasahan na ang tunay na pamana ng kanyang ina ay hindi lamang trono, kundi isang masalimuot na obligasyon. Panatilihin ang balanse ng isang pamilyang unti-unting nagkakawatak-watak. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Paano niya ipagpapatuloy ang pamana ng isang reyna na minahal ng buong mundo habang inaayos ang mga sugat na matagal nang hindi ginagamot sa loob ng kanilang sariling tahanan? Ang kanyang mga anak, sina William at Harry, ay matagal nang may distansya sa isa't isa. Ang dating malapit na ugnayan ay napalitan ng katahimikan at pagitan. Sa kabilang dulo ng silid, tahimik si Prinsesa Anne. Sa lahat ng miyembro ng pamilya, siya ang kilala sa kanyang katatagan at tahimik na dedikasyon. Hindi niya kailanman hinangad ang pansin, ngunit palagi siyang naroon, matibay, maaasahan, at laging nakahandang tumanggap ng responsibilidad. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang mga alaala ng kanilang ina, ang mga tahimik na pag-uusap, ang mga payak na sandali ng pagsasama, at ang matibay na halimbawa ng pamumuno ng may dignidad at paggalang. Ngunit kahit siya, nasanay sa disiplina at pananahimik, ay hindi napigilang makaramdam ng bigat ng mga salitang iniwan ng reyna. Ang kanyang hangarin ay hindi kailanman maghari sa kapangyarihan, kundi tiyaking mananatiling buo ang institusyong matagal nilang pinagsilbihan. Samantala, para kay Catherine, ang bigat ng hinaharap ay unti-unting lumilinaw. Ang mga simbolo ng monarkiya, gaya ng korona at mga hiyas, ay hindi lamang palamuti, kundi paalala ng responsibilidad. Alam niyang balang araw, siya ay magiging bahagi ng mas malaking papel sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang bawat hakbang ay magiging masusing binabantayan at ang bawat desisyon ay magkakaroon ng bigat na hindi basta-basta. Si William, na matagal nang inihahanda para sa kanyang hinaharap na tungkulin, ay tahimik ding nag-iisip. Sa kabila ng kanyang katatagan sa harap ng publiko, sa loob niya ay may mga tanong na hindi madaling sagutin. Paano niya mapapanatili ang tradisyon habang binabalanse ang makabagong panahon? Paano niya muling bubuuin ang pagkakaisa sa loob ng kanilang pamilya? Ang huling habilin ng reyna ay hindi lamang tungkol sa pamana ng material na bagay. Ito ay isang hamon. Isang hamon na sukatin ang tunay na kahulugan ng pamilya, hindi sa dugo lamang, kundi sa kakayahang magpatawad, makinig, at muling magtayo ng tiwala. Para kay Charles, ang bawat salitang binabasa ay tila nagbubukas ng mga alaala ng kanyang kabataan. Siya ay lumaking ginagabayan ng kanyang ina, ang reyna na hindi lamang isang ina, kundi isang institusyon ng disiplina at pananagutan. Sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang mga aral tungkol sa katatagan, sakripisyo, at walang kapantay na dedikasyon sa bayan. Ngunit habang lumalalim ang pagbasa ng testamento, unti-unti niyang napagtanto na ang kanyang ina ay hindi lamang nag-iwan ng mga tagubilin para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap na hindi na niya mararanasan. Alam ng reyna na nagbabago ang panahon. Hindi na ang monarkiya ng nakaraan ang haharap sa bukas. Kaya't sa kanyang huling habilin, iniwan niya hindi lamang ang mga titulo at tungkulin, kundi isang hamon, ang paghubog ng isang bagong anyo ng pamumuno na kayang makisabay sa nagbabagong mundo. Para kay Charles, ito ay hindi lamang pamana, kundi isang pasanin na kailangang buhatin ng buong tapang. Ngunit ang tunay na gumulantang sa lahat ay ang pangalan ni Harry. Sa kabila ng kanyang paglayo sa maharlikang pamilya at pagpili ng mas pribadong buhay, 2 beses siyang nabanggit sa testamento. Higit pa roon, ang seremonyal na espada ni Haring George ika-6 ay ipinagkatiwala sa kanya, isang simbolo ng karangalan, kasaysayan at kapangyarihan. Sa loob ng silid, ramdam ang pagkabigla. Para sa ilan, ito ay hindi nararapat. Para sa iba, ito ay isang malinaw na patunay na ang dugo at pinagmulan ay hindi kailanman tuluyang mapuputol ng distansya o desisyon. Para kay William, ito ay isang komplikadong sandali. Habang buong buhay niyang tinupad ang inaasahan sa kanya,
Bilang tagapagmana ng trono, tila ang kanyang kapatid na lumayo ay nananatiling may puwang sa alaala at pagkilala ng reyna. Hindi niya maikakaila ang bigat ng kanyang nararamdaman, isang halo ng paggalang, pagkadismaya at pagkalito. Sa isang banda, naiintindihan niya ang layunin ng kanyang lola. Sa kabilang banda, tao lamang siya na may damdaming nasusubok. Sa loob ng pamilya, walang malalakas na salita ang binitiwan, ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon. Ang bawat isa ay tila nag-iisip kung ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Para sa ilan, ito ay hindi patas. Para sa iba, ito ay paalala na ang pamilya ay higit sa mga desisyon at pagkakaiba. Sa gitna ng lahat, naroon ang mga susunod na henerasyon, sina George, Charlotte at maliit na Louis. Sila ang mga tagapagmana, hindi lamang ng mga titulo, kundi ng mga aral na iniwan ng reyna. Sa kanilang murang edad, dala na nila ang mabigat na responsibilidad na hinubog ng mahabang kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang bawat isa sa kanila ay simbolo ng pagpapatuloy, ng tradisyon, tungkulin at pag-asa. Habang lumilipas ang mga sandali, unti-unting lumilinaw ang mensahe ng reyna. Ang kanyang huling habilin ay hindi tungkol sa kung sino ang mas pinaboran o kung sino ang mas mahalaga. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng landas. Sa kanyang pananaw, ang pamilya ay hindi dapat nakabatay lamang sa tungkulin sa institusyon, kundi sa ugnayang hindi kayang putulin ng kahit anong desisyon. Ngunit ang tanong ay nananatili. Kaya ba nilang panindigan ito? Sa pag-alis ng bawat miyembro ng pamilya sa silid na yon, bitbit nila ang sariling iniisip at damdamin. May mga tanong na hindi agad masasagot. May mga sugat na hindi madaling gagaling. Ngunit higit sa lahat, may isang hamon na iniwan ang reyna. Ang hamon ng pagpapatuloy. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng sakripisyo para sa mas malaking layunin. At sa kanyang huling sandali ng pagpapasya, iniwan niya ang isang malinaw na mensahe. Ang monarkiya ay hindi nabubuhay sa yaman o kapangyarihan lamang, kundi sa pagkakaisa, pag-unawa, at kakayahang magpatawad. Sa huli, ang kanyang habilin ay hindi lamang isang dokumento ng pamana, kundi isang paalala na ang kasaysayan ay patuloy na isinusulat ng mga susunod na hahawak ng korona. At kung sila man ay magpapatuloy ng magkakahiwalay o magkakaisa, na sa kanila na ang desisyon. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na pamana ng reyna ay hindi ang mga ari-arian o simbolo ng kapangyarihan, kundi ang tanong na iniwan niya sa kanilang mga puso. Handa ba silang ipagpatuloy ang kanyang misyon, hindi bilang individual, kundi bilang isang pamilya?